Guys, welcome. So range report tayo, usapang AR-15, safety check, physical, dot nyo pa yung daliri nyo dyan para siguradong wala. Okay, and there you go. Safe yan ha. Okay, so usapang AR-15, ito yung pinakauna kong AR-15 sa buong buhay ko. Binili ko around 14 or 15 years ago. inassemble ko pala 14 or 15 years ago. Matagal na, no? Actually, yung upper nito, binili ko sa AK Parts Kit. Imagine nyo, wala akong kaalam-alam dun sa AR, no? Bumili ako ng AR sa AK Parts Kit. And then yung lower nito, ayan na, Palmetto na, pero dati pala SOG Armory. Anyway, yung AK Parts Kit, nagsara na yan, matagal na. So, nagpalit ako ng handguard dito, nagpalit ako ng muzzle brake. Ito ay 14.5 inches, no? Palagi ko itong pinapakita sa mga videos ko. Kasi nakalabas lang siya eh. Para madali siyang hagilapin for the just in case scenario. Anyway, so pag nagbabala kayo bumili ng Taurus T4, karamihan sa Pilipinas yata, Taurus T4 na 14.5, ganito ang itsura niya, ganito ang length, ganito ang haba. Okay, so if YouTube is not watching, nothing is for sale in this post. Ano lang to, educational discussion lang. Si-share ko lang yung range report ko. Last time na ipinutok ko to, napunta ako sa property and I was excited to test it. Bakit? Kasi unang-una, 14.5 inch tapos mid-length to. Mid-length yung gas system nyo. Gas system nito. Okay, so ibig sabihin, yung gas tube niya mahaba. Hanggang, hindi ko na makita eh. So hanggang dito siguro yon. Yung gas block. Gas block. Tama ba? Hanggang dito ba? Yung gas block. Hindi ko na matanda. Ayoko nang buksan eh. Anyway, basta nagpalit ako ng gas system from mid-length mas maikli. Parang carbine yata ang kinabit ko dito, carbine. Hindi ako sigurado kasi tagal na kasi eh. 14 years na eh. Pero pinalitan ko to, siguro mga 5 years ago. Naisipan ko, bakit? Kasi sa mid-length or yung, hula ko yung gas system mismo eh, or Sandali nire-recall ko lang. Hindi ako pwede magpalit pala ng no? Kasi ay nako, buksan ko na nga. Tingnan ko, makita ko. Para sigurado, mga natin niya baka sabihin mali yung tinuturo ko eh. Para masilip ko. Pero alam ko Yep. Alam ko, inusog ko yung gas block ko eh. Okay? So, alam ko, inusog ko yung gas block ko eh. Paano ko nausog yun? Hindi ko matandaan ko paano. Basta alam ko, inusog ko. Nagpalit ako ng gas block dito. From mahaba, mid-length, ginawa kong carbine. Mas maikli. Basta ganon. Palit ba ako ng barrel? Hindi ako nagpalit ng barrel. Anyway, yun. So, ano nangyari? Nung mahaba yung gas block ko, ang talsik ng basyo, parang ang lamya. Mahina ang recoil, pumuputok siya, pero parang ang lamya. Sabi ko, delikado to Minsan nagja-jump pa. Okay? Or nagdo-double feed pa. So sabi ko, okay, sige. Pinark ko muna to. So, ibig sabihin, hindi ko muna ginamit. Tagal, sabi ko, paano kaya ayusin to? Yung gas block naman ito, permanente na. Hindi mo naman papakialaman yan. Kung alam ko, yung iba pinapalaki pa yung butas ng ng gas port. Hindi naman tayo ganun ka extensive ang knowledge about gunsmithing. Mga lang ako, garage gunsmithing lang ako. Kaya sabi ko, hindi, sige, palitan ko na lang yung gas block tsaka yung gas tube ng mas maikli, carbine length.
And true enough, nung last na nagpunta ako sa property, nung pumutok ako ng ng 7.62 by 39, pinutok ko ito ng mabilisan lang. And I was happy kasi talaga siya. Mas gusto ko yung yung performance in terms of ejection of rounds. Ang problema, parang overgas. Overgas siya. Ano ibig sabihin? So, ganito ako, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. Di ba? So, maganda rin pag nagtitest kayo ng bagong baril na naka-video para makita nyo pag nagka-problema, madali nyong ma-analyze yung source ng problem. So, based on the video, yung talsik ng basyo ko, tumatalsik sa 2 o'clock dito. So, sabi ko, okay, overgas to, overgas. Dito ang talsik masyadong pero manageable pa rin para sa akin yung recoil. Hindi naman, soft shooting round talaga ng 223.556 Hindi naman talaga siya ma-recoil. Okay? So, nag-research ako paano to susolusyonan. Ibig sabihin, overgas yung yung AR ko. Dati undergas, ngayon overgas naman. So, sabi ng mga sa mga discussion boards, kasi ang unang sinasabi nila is wala daw mangyayari pagka hinabaan mo yung recoil spring kasi yung bolt umaatras na yan, malakas na yung talsik niyan paatras. Pero at the same time, ginawa ko pa rin yung yung quarter, yung coin. Naglagay ako ng 4 na coins dito sa buttstock ko. Dali nga. Sorry na, nati-trigger yung OCD ko pag may nakausling ganyan Ay nako. So dito guys, hindi natin ito pwede ipakita na babaklasin mo. Ayaw ni YouTube na nagbabaklas open mo lang yung upper tsaka lower, maghulog ka lang dyan ng coins dito na quarter. US quarter saktong-sakto yung diameter nun So in theory, mape-press yung spring forward. So, mas malakas ang tension. Kahit pa paano, mas mabagal yung atras. So, yung ginawa ko. 4 na quarters nilagay ko dito sa buffer tube. And then, tinanggal ko mismo yung buffer niya. And winay ko, meron ako dyan digital scale. Winay ko, nasa 3, ano na siya? 2.9 ounces. So, ang gaan pala nun. Usually kasi 3 ounces So, magaan pala yung buffer ko. Kaya pala sabi ko medyo bugbog yung goma dun sa dulo. Imagine niyo guys, 2.9 ounces. And then, naghalungkat ako sa parts bin ko. Meron ako dyan, pamalit dun sa buffer weights. Hindi siya titanium Yung isang klaseng metal na mabigat. So, pinalitan ko siya, yung loob ng buffer, naging 3.7 na. So, imagine nyo, from 2.9 ounces, naging 3.7 ounces. I'm sure, magbabago na. Ang perfect kasi, pag yung ejection ng basyo mo, nasa 3 o'clock, yan ang perfect Dito lang tatalsik. So, pagka dito tumatalsik, undergas ka. Pag dito tumatalsik yung basyo mo, overgas. So, yun, kailangan ko uling i-testing to. Hindi man ako nagtitesting sa mga gun range. Bakit? Kasi magbabayad ka ng pag mga public gun range, magbabayad ka tapos per gun, puputok mo lang ng ilang beses para matesting. May sira pala, wala na. Separate na bayad na yan. By the way, iba yung definition ng public tsaka private dito sa US Yung pamangkin ko kasi pag iniisip niyang public, kahit sino pwede makapasok kahit mga busabos pwede mong pumasok Hindi, private pa rin yun, business, pero pwede lahat pumasok. Pwede basta may pera, basta may magko-comply ka sa sa requirements. Ganun ang tinatawag na public range. Private range naman, sarili mo yung range, pag-aari mo yun. Yun ang ibig sabihin din ng private range. So, yun guys, pag excited na kayo, at gusto nyo i-testing yung AR-15 nyo na bagong bili, I don't know, Sam Sentinel, sa Trailblazer pala, Armscore Torch,
Taurus T4, UDMC. Mas maganda i-video nyo. Magpa-video kayo sa kasama nyo para makita nyo yung ejection pattern kung saan nag-i-eject yung basyo. No? So, pag dito nag-i-eject, dyan nag-i-eject, overgas yun. Pag dito sa 3 o'clock position, perfect. Pagka sa likod nag-i-eject, undergas yun. Makikita mo naman pag undergas parang ang lamya ng talsik, gano'n, no? Kaya hindi ako masaya Kaya pinalitan ko yung gas system. Pero I'd rather, sabi nga ng ibang mga forums, I'd rather have overgas than undergas. Bakit? Kasi pag overgas, nagsacycle yung baril mo, magsacycle, mas malakas ang talsik, mas may konting recoil impulse kumpara sa undergas, kaso sigurado kang magra-run, hindi siya magja-jam. Pero pag undergas kasi, konting-konti na lang magma-malfunction ka. No? Magdo-double feed ka, magfa-failure to extract ka, hindi niya pa gano'n natatalsik magja-jam na, mag-feed na ng pangalawa, basta gano'n, mas marami kang problema. No? So, mas maganda nasa balance ka in between. So, yun guys, bigyan ko na kayo ng update. No? Last time, undergas, nung pinalitan ko yung gas system, overgas. Hopefully, sa next range trip ko dito, nandun na tayo sa in the middle, no? Using the tungsten, sorry, na brain fart ako. Yun, tungsten metal, mas mabibigat yun Pinalitan ko yung buffer, weights. So, pinalitan ko yun, tapos naglagay ako ng 4 na quarters dito sa sa buffer tube. So, dati, ayoko na to, halos parang gusto ko na itapon sa inis dahil nabubuisit ako palaging nagja-jam Dahil nga ang lamya ng talsik Pero nung pinutok ko, wow, very strong yung yung ejection niya, no? Yun nga lang, pag overgas, mas mabilis ang wear and tear, lalo sa buffer mo. Nakita ko yung buffer kasi may rubber yun sa dulo na humahampas sa puwet, no? Sabi ko parang nabubugbog Kaya dapat i-balance mo rin yung gas system. Anyway, sa Pilipinas, bihira nyo yan may encounter kasi usually, bibili kayo buo na. Ito, binuo ko lang to. Tapos, usually branded sa Pilipinas. No, yun nga lang. You have to pay a good price. So, ito, educational purposes for the just in case scenario na, ba't ganun? Ba't ang lamya ng talsik ng basyo ko? Ano yung mga dapat gawin? Or pagka sobra naman lakas ng talsik ng basyo mo, ano ang dapat mong gawin? So, hopefully makatulong sa mga new AR-15 rifle owners na excited ng ma-release sa mga unit nila bago mag-gun ban sa January, first week of January yata, no? Ang advice ko talaga pagka mag-AR kayo or any rifle or any gun, i-testing nyo muna, gamitin nyo muna sa range para later on makapag-decide kayo kung talagang gagastosan nyo ng mga mods. Kesa yung hindi pa dumadating yung rifle nyo, excited na kayo, ito, papalitan ko. Tignan nyo muna kung nagra-run siya ng maayos. Syempre, stick to the principle na if nothing is broken, don't fix it. Baka lalo ka lang magka-problema. So, what else? Sabi nga na, KISS. Keep it simple, stew. Okay? So, yan. So, ang importante kasi sa baril, guys, dapat gumagana siya anytime. Kasi, yan nga ang purpose ng baril, di ba? Di ba? It's a life-saving tool. So, dapat ready to go at any time's notice. So, hindi pwede talaga. Kaya ano yung naisip ko hindi pwede na undergas Kasi baka mamaya matapat ako sa isang bala na ma-load ko na medyo mahina ang load, hindi magsa-cycle or magja-jam ako. No? So, separate video para mag-clear ng jam. Napangako ko na yun paano mag-mortar. Gagawa na ako separate video. So, for now, tatapusin ko na yung video to. See you next time. Bye! Okay guys, testingin ko yung pinakauna kong AR na winelding ko yung gas block. Permanent na siya. Wala nang atrasan. Tingnan natin yung reliability. Okay. Shoot.
Here we go. Ready? Parang nawala. Hey. Here we go. Ready?